Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Dahan-dahan siya lumabas mula sa kwartong pinasukan niya kanina. Patuloy pa rin nagbabarilan ang magkabilang kampo. Pero mas lamang ang mga tauhan ni Cathy na siya palang dumating kanina at nagpaputok sa kalaban. Kailangan niyang bumaba at hanapin sina Sarah. Baka sa oras na ito ay nagsasagupaan na rin ang mga ito at sina Hope. Mabilis siyang kumilos upang makaalis sa lugar na iyon. Pero nagbago ang isip niya na sundan si Sarah nang makita niya si Don Luis na pasakay sa isang pick-up kasama ang mga bata at mga tauhan nito. Dalhin sila sa yate. Dinig niyang sigaw nito at mabilis namang pinaharurot ng driver na matanda ang Hilux patungo sa sinasabi nitong yate. Sa kabilang bahagi ng masukal na lugar na ito ay karagatan na. Sa gilid ng building ay may nakita siyang motor. Swerte niya at naroon ang susi nito at pinaandar niya ang motor upang sundan ang Hilux ni Don Luis. May nakakaengkwentro siyang kalaban ngunit bumubulagta ang mga ito. May sniper sa itaas na pumoprotekta sa kanya. Tumakbo ka na, Isabel. I'll be at your back. Sambit naman sa kanya ni Cathy. Mabuti na lamang at gumana na ulit ang earpiece niya at dinig na niya ang boses ng mga kaibigan. Nakasakay na sina Don Luis at ang mga tauhan nito sa yate nang dumating siya sa dalampasigan. Hindi siguro alintana ng mga ito na may nakasunod. Dinig niyang may inaayos pa sa yate, kaya hindi pa ito umaalis. Lumangoy siya sa katunayan ay saglit lamang iyon at umahon na sa kabilang banda ng yate kung asan walang bantay. Dahan-dahan siya naglakad patungo sa kabilang bahagi nito. May 3 tauhan ang doon na maingat niyang nilapitan sa likuran at binali ang leeg ng mga ito at itinapon sa dagat. Muli siya nagtago ng maramdamang gumalaw na ang yate. Binunot niya ang kanyang baril na nakasukbit sa boots niya at nilagyan ng silencer ang dulo nito. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Binaril niya ang bawat taong nasasalubong niya. Mas mabilis siyang gumalaw kaya mas nauunahan niya ang mga ito. Katulad ng isang Black Crow, ay mabilis siyang kumilos kumpara sa iba. Mabilis siyang tumakas, lumipat sa ibang lugar nang hindi nahahalata nino man. Sa kabilang banda ay patuloy na nakikipagbakbakan sina Sarah at ang iba pang mga kasama nila. Magkasama sila ngayon ni Tammy na nilalabanan si Hope. 2 laban sa 1. At dahil magaling rin naman si Hope sa close combat skills, ay nahihirapan silang 2. Pareho silang nauubusan na ng bala. Kaya napilitan silang makipag-close combat. Let's ka talaga, Hope. Saan ka pupunta? Bumalik ka rito, babae ka. Sigaw ni Sarah kay Hope nang biglang tumakbo palayo ang babae. Isabel, papunta si Hope dyan sa yate. Bilisan mo na riyan. Dinig nilang sambit ni Cathy mula sa earpiece. At ikaw, Sarah, please come inside. The abandoned building last floor. May computer roon. May nakita akong data about Hope. Maybe you can do something about it. Dagdag pa ni Cathy. Okay, I'll be there. Hoy, Tammy. Ikaw na ang sumunod kay Hope. Sigaw naman ni Sarah kay Tammy na palaging huling pagdating sa ganitong uri ng bakbakan. Sarah, yan ang sinasabi ni Don Ismael. May chip sa utak ni Hope. Nakaprogram lamang ang utak niya sa kung anong gagawin niya. You can hack it. Sarah, you're the best. Wika naman niya kay Sarah. Pero alam niyo may ibig sabihin ito. Banta naman ito. Just do it, Sarah. Kaysa naman ganito siya. Wika niya at muli nang nagpatuloy sa kanyang misyon sa loob ng yate. Wow! Ang galing mo na nga naman pala, Isabella. Imagine, nailigtas mo na ang mga anak mo at nandito ka. Ano, kukunin mo ang mga anak ko sa akin? Nakangising sambit ni Don Luis sa kanya. Nakatutok ang baril niya rito. Pero ang tanging hawak nito ay isang remote control. Sa kamay at itinaas iyon nandun. Sabay ng pagputok niya ng baril sa mukha nito.
Tumingin ito sa mga batang nakaupo sa kama. Nakatali ng dalawa at nakikiusap na tulungan niya ang mga ito. May nakakabit na bomba sa katawan ng mga bata. Nandoon rin si Layla. Nakatape ang bibig nito at kagaya ng mga bata ay may bombang nakatali rin sa katawan ng mga ito. Walang hiya ka, pati mga anak mo ipapahamak mo. Sigaw niya sa matanda. Of course not. Lahat tayo ay mamamatay kapag patuloy ka pa rin sa pagsunod sa amin. Bumaba ka na, Isabel. Hayaan mo na kami. Alam kong papatayin mo ako. Kung mangyayari man yon, idadamay ko na rin pati ang mga anak ko. Banta nito sa kanya. Ibaba mo ang baril mo kung ayaw mong sabay-sabay tayong mamatay rito. Utos naman ito sa kanya. Ibababa na sana niya ang kanyang baril na maramdaman na may gumalaw sa likuran niya. Binaril sana niya si Hope na basang-basa na ang buong katawan. Ngunit wala na palang bala, kaya ibinato na lamang niya ang baril sa babae. Mabilis naman itong nakailag at lumapit ito sa kanya. Siniko nito ang tiyan niya. Napaatras siya sa sakit. Lumapit naman siya rito at inulan ng suntok ang tiyan at panga nito. Hinawakan ni Hope ang ilong nito na dumudugo na. Pagkatapos niyang suntukin ng malakas. Bigla siya natumba nang maramdaman ang paghampas ng upuan sa likuran niya. Nahilo siyang bigla dahil sa lakas ng pagkakahampas ni Don Luis sa kanya. Sinubukan niyang tumayo ngunit nahihirapan siya. Nakita niyang bumunot ng baril si Hope sa likuran nito at itinutok sa kanya. Patayin mo na siya! Sigaw naman ni Don Luis. Nakita niya ang seryosong mukha ni Hope na nakatitig sa mukha niya, habang ang baril nito ay nakasentro sa ulo niya. Dinig niya ang inis na sigaw ni Don Luis. Disappointed siguro ang Don, dahil ngayon lamang natagalan sa response si Hope. Siguro nga ay ginagawa na ni Sarah. 5 magkakasunod na putok ng baril ang natunugan niya. Napapikit na lamang siya. Mga anak ko! Sigaw niya habang inaalala ang mukha ng mga anak niya. Ito na ba ang huling sandali niya? Akala niya ay siya ang pinagbabaril ngunit natumba si Don Luis sa tabi niya. At ganun din si Hope. May mga dugong lumalabas sa ilong nito. Hindi nagtagal ay nakarinig siya ng ingay. Nakita niyang nakatakas si Layla at tinutulungan nito ang mga anak. Layla, daing niya rito. Pero nang lumingon siya sa Don ay nagulat siya na makitang umiilaw ang hawak nitong remote control. So it's activated. Lumipas ang ilang segundo ay naramdaman niyang may umalalay sa kanya. Hope? Bigkas niya sa pangalan nito. Lumabas sila ng yate. Ang layo na pala ng narating nila. Ipinasuot siya nito ng life jacket. Sabay ng pagtalo nila mula sa yate ay nangyari ang malaking pagsabog nito. Makalipas ang 2 buwan, halos araw-araw simula na mangyari ang trahedyang iyon sa buhay nila, ay palagi siyang nasa laot gamit ang kanilang yate. Nagbabakasakali pa rin siya na baka mahanap niya ang kanyang asawang si Isabel sa mga karatig na islang malapit sa yating sumabog. Ang mga katawan na na-recover sa sumabog na yate ay halos hindi na makilala. Pero positibo ang isa sa mga iyon ay si Don Luis. Hindi pa rin naman siya nawawala ng pag-asa kahit na 2 buwan na ang lumipas. Nararamdaman ng puso niya na buhay si Isabel. She might be just trapped somewhere else. Ang mga anak nila ay nasa Manila nakatira sa mansyon ng mga magulang niya at nag-aaral na ang mga ito. Naghahanap rin sina Kathy at ang mga kaibigan nila. Pero katulad niya ay bigo ang mga ito sa paghahanap kina Isabel at Hope. Araw-araw rin ay nagtatanong ang kambal kung nasaan na ang mami ng mga ito. Kailangan niya magsinungaling sa mga anak, kahit na masakit iyon para sa kanya. Ang mga anak ang pinagkukunan niya ng lakas, ang tanging dahilan kung bakit kinakaya niya ang lahat. Nakakapit pa rin siya na darating ang araw ay mahanap niya ang kanyang asawa at magsasama sila muli bilang isang masayang pamilya. Mali ba ang ginawa niya noon? Ano kaya ang nangyari kung sinuway niya si Isabel? Paano kung bumalik siya sa lugar na iyon?
Maililigtas kaya niya ang asawa. Sa ngayon, ang sarili niya ang sinisisi niya. Hindi sana siya nakinig kay Isabel. Sana pala ay bumalik siya upang tulungan ang mga ito. Bro, bumalik na tayo sa Manila. Don't forget about your reinstallation as a CEO sa lahat ng company ninyo, including abroad. Tito has trusted you, Leo. You gain his trust again. Bumalik na tayo, bro. Hayaan mo na muna ang mga tauhan ni Kate ang maghanap. Mahabang sambit sa kanya ni Ian nang lapitan siya nito sa deck ng yate. Tumango naman siya rito. Yes, babalik na muna siya sa Manila. Sa mismong araw na ito, 2 buwan buhat na mangyari ang insidenteng iyon. At sa susunod na linggo ay nagpagawa ng malaking party ang daddy niya para sa pagbabalik niya bilang isang CEO na itinalaga nito. Mas masaya sana siya kung nandito si Isabel. Ganito ba talaga ang buhay? Hindi natin makukuha ang lahat ng gusto natin sa isang iglap. He is back as multi-billionaire and CEO. Pero wala ang babaeng nais niyang pumalakpak sa kanya kapag tinawagan ang pangalan niya sa itaas ng entablado. Akala niya ang 5 taon noon ay siya na ang pinakamasakit. Ngunit mas masakit pala kung ang taong mahal mo ay walang kasiguraduhan kung buhay pa ba o hindi na. Alam mo, don't lose hope, bro. Magaling at matalino si Isabel. Just be strong. Dahil hanggat hindi natin nahahanap o nakikita ang katawan niya, ay may posibilidad na buhay pa rin siya at si Hope. Uwi ka nito sa kanya. I know, bro. Alam kong buhay siya. I can feel it. But wait, Ian. Matanong ko lang. Sa 5 taon bang magkasama kayo ni Isabel? Hindi mo ba siya minahal? Buong tapang niyang tanong sa pinsan. Natigilan naman ito. Alam mo, hindi mahirap mahalin si Isabel. Ang mahirap ay ang kalabanin ko ang sarili ko. Napigilan ang sarili kong huwag magkagusto sa kanya. Yun o, bilang isang lalaki, ay nararamdaman ko noon na mahal ka pa niya. Kahit na napakagago mong tao. Kahit na sinaktan mo siya at ginawa mo ang hindi karapat-dapat, ay lihim ka pa rin niyang minamahal. Kahit hindi man niya aminin sa akin yon. Kaya noong araw na isinilang niya ang kambal, ay gumawa ako ng paraan para magkaroon pa rin kayo ng koneksyon. Na balang araw kahit na mahirap para sa akin. At syempre, espesyal siya sa akin. Paliwanag nito sa kanya. Napakaseryoso nito habang nagsasalita. Alam niyang nahihirapan at nalulungkot rin ito sa nangyari sa mga kaibigan nito. Pag-alis niya sa laot ay bumalik na muna sila ni Ian sa hasyenda ni na Isabel upang bisitahin ang mga kuya nito, lalo na ang ama ni Isabel. Pagkalipas lamang ng 1 linggo bago nawala si Isabel, ay nagising naman ang ama nito. Si Isabel ang unang bukang bibig nito. Sinabi na lamang nila na bumalik sa ibang bansa si Isabel. Natatakot ang kambal na sina Aaron at Jazz na baka muli na namang magkasakit ang ama ng mga ito kung malalaman kung ano ang tunay na nangyari sa bunso nitong anak. Kapag nangungulit naman ito na tawagan ang anak ay sinasabi nilang nasa isolated area ang trabaho nito at matagal pa bago makontak. Kinagat naman na matanda ang mga dahilan nila. Leo, kailan ba ako dadalawin ni Isabel? Hindi pa ba tapos ang trabaho niya sa abroad? Tayo na lang kaya ang pupunta sa kanya. Ilang ulit na itong nangungulit sa kanila na sila na lang daw ang pupunta kay Isabel. Dad, hindi ba't sinabi ng doktor na hindi pa po kayo pwedeng bumiyahe? Makakasama po sa kalusugan ninyo. Paalala niya sa matanda at nakita niyang nalungkot ang mukha nito. Hindi lang naman po kayo, Dad, ang gusto nang makasama si Isabel. Kung alam ko lang po kung nasaan siya, I would never allow her to lose my sight again. Sambit niya sa kanyang isipan. It's so hard for him. Hindi niya mailarawan sa simple mga salita lamang kung gaano siya nangungulila sa asawa niya. Oo nga, Dad. Maghintay na lang po muna tayo kay Bunso. For now,
alagaan niyo na muna ang sarili ninyo ha, para pagdating ni Isabel ay bumalik na sa dati ang katawan ninyo. Malusog na po ulit kayo. Dagdag naman ni Aaron na nasa likuran rin lamang niya. Oo anak, tama ka nga. Miss ko lang talaga ang bunso ko. I always dream of her every night. Naririnig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko. Why is she screaming my name and asking me to help her? In my dreams, she is in the dark cave, wearing her white dress that her mother gave her before she died. It just feels so awkward, dreaming something like that every night. Mahabang salaysay nito na tila pilit pa rin itong inaalala ang mga panaginip nito. Dad, maybe you think of her too much. Palagi kayo nag-aalala kay Isabel, kaya kung ano-ano na po ang napapanaginipan ninyo. Sabad naman ni Jazz. Hindi mo ako masisisi anak, panaginip ko yun eh. Alam mo naman ang kasabihan ng matatanda. Sometimes what you dream is really happening. Iyon ang sinasabi nilang kapangyarihan ng isip. Parang totoo talaga. Kumusta niyo nga ang kapatid ninyo? Baka totoong kailangan niya ng tulong. Utos naman ito. Nagkatinginan lamang sila ng mga kapatid ni Isabel. Paano naman kasi? Nakakakaba ang mga sinasabi nito. Yung tipong nag-aalala ka na nga, dumadagdag pa ang mga panaginip nito. At kung totoo nga ang mga panaginip nito, talagang may koneksyon iyon at hindi lamang basta-basta na paniniwala lamang na matatanda. Dad, may kasabihan rin na ang mga panaginip ay opposite. Kagaya ko, na naginip ako na playboy raw ako pero sa totoong buhay ay hindi naman. Sambit naman ni Aaron sa ama. Maybe he's just trying to change the topic or lighten up the mood. Dahil ramdam niya ang apektado rin sila sa sinasabing panaginip ng ama ni Isabel. Napailing na lamang si Daddy sa sinabi naman ni Aaron. Dad, hindi na po ako magtatagal pa rito. Uuwi na po ako ng Manila. I have some important things to there. You know our company. Uwi ka naman niya rito. Sige iho, mag-iingat ka ha. Ani naman ito. Nag-fist bump pa sila ng mga kapatid ni Isabel bago siya umalis sa hasyenda ng mga ito. Pero may huli pa siyang gagawin sa hasyenda. Kasalukuyang may tauhan na muna siyang inilagay bilang tagapamuno sa hasyenda nila. He is planning to go the place where the yellow flowers grow, kung saan may huling nangyari sa kanila ni Isabel. Kapag naaamoy niya ang bulaklak ay parang inaamoy niya ang asawa. He looked at the place. Mas marami ng bulaklak ang namumukadkad. Mas dumoble ata ang dami ng bulaklak ngayon. Napapikit siya na dumampi ang malamig na hangin sa mukha niya. Tila ba may binubulong sa kanya ang samyo ng hangin sa mukha niya. The flowers bloom tries to grow it bloom. What an indication could it bring? Lumakas pa ang ihip ng hangin hanggang sa nagsasayawan ang mga talahiban sa paligid niya. If this bloom means something, I hope it symbolizes new life or restoration. I promise to be someone better than my old self. Just bring back the old woman I'm in love with. Tila baliw siya nagsasalita sa gitna ng talahiban at nakatapak ang mga dilaw na bulaklak na doon lamang tumutubo. Para siyang bumalik sa dati. During the time when he is alone 5 years ago. Halos lahat ng puno at pati mga hayop ay kinakausap niya na parang tao. Muli siyang umikot sa paligid sa Kaise Blanco. This is goodbye to this province life. Mamimiss niya ang lugar na ito. Pero sa pag-alis niya ay dadalhin niya ang 3 alagang aso. Maliban kay Blanco na magagamit ng mga tauhan niya sa hasyenda. Sana pagbalik niya rito balang araw, ay natupad na ang kahilingan niyang muling babalik si Isabel sa buhay nilang mag-aama. Laila Rivera. Gising na oy. Ano ba yan? Ang kupad namang gumising. Sigaw ni Laila sa babaeng natutulog pa sa kama. Pumasok siya sa kwarto nito at kahit 4:00 pa lamang ng umaga, ay tudo sigaw na siya sa babaeng iniligtas niya. Wala itong maalala
Ni siya nga ay hindi na nito kilala. Kaya naman sinasamantala niya ang pagkakataong yon upang paniwalain itong katulong niya ito. At ang araw na nangyaring sa laot ay isang disgrasya lamang habang papunta sila sa isang isla upang magbakasyon. Napaniwala niya ang babae na ulila na ito at matagal na itong naninilbihan sa kanya bilang katulong. Kapalit lamang ay ang libreng pagkain at tirahan. Naalala niyang 2 buwan na ang lumipas. Nailigtas niya ang mga bata. May isang lalaking dumating sandaling iyon at iniligtas siya at ang mga anak niya. "Ma'am, huwag po kayong matakot. Ako po si George, kanang kamay ni Don Luis. Nandito ako para iligtas ka at ang mga anak ni Don Luis. Dadalhin ko po kayo sa isang pag-aari niya. May napakalaking mansyon po roon na gayon ay magiging pag-aari na ng kanyang mga anak. Pero kailangan nating ipakilala ang mga bata sa organisasyon para manatili sila bilang pinuno dahil kung walang papalit kay Don Luis, ay mapupunta sa iba ang pamumuno na organisasyon. Dalian niyo na po, wala na po tayong oras." Wika naman ito. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Kahit saan sila dalhin ng taong ito, basta't may pera at mansyon ay susunod siya. Mabilis siyang sumakay sa speedboat nito. Sa katunayan na una nga siyang sumakay kaysa sa mga bata. Patay na ang matanda at isa lamang ang ibig sabihin nito. Ang lahat na pagmamay-ari ng matanda ay mapupunta sa mga anak niya. At sino pa nga ba ang guardian ng mga bata? Kundi siya, hindi ba? Akala niya noon ng isang araw ay napakamalas na niya. Pero hindi pa pala. Isang blessings pala ang pagkawala ng mga anak niya. Mula sa kinatatayuan ay nakita niya si Isabel na palutang-lutang habang nakaakap sa isang metal na bagay. Mahinang-mahina ito. Tuwang-tuwa naman siya na nakikita ito. "Bye Isabel, sana mag-enjoy ang mga pating sa'yo mamaya." Sigaw niya sa babae. Kumilos ito at tiningnan siya. "Ano nangyari? Sino ka? Anong sinasabi mong pangalan ko?" Tanong nito sa kanya na ipinagtataka niya. So nagka-amnesia nga si Isabel. At bigla siyang may naisip. George, dalhin natin ang babae. I need her." Utos naman niya rito. "Pero hindi pwede. Ako ang nanay ng mga bata. At ang ibig sabihin ay amo mo na rin ako, hindi ba? Sumunod ka na lang. Ayaw kong tanggalin kita bilang right hand ng mga bata." Banta naman niya rito. Wala itong nagawa kundi kunin si Isabel. Simula ngayon ay magiging katulong niya ito. Itatago niya ang babae sa pamilya nito. Lalong-lalo na kay Leo, na minsan ay sinaktan siya nito. Galit siya sa lalaking yon. Kaya pahihirapan niya ang may amnesia nitong asawa habang buhay sa tagong isla. "George, may mana ba ang mga anak ko?" Agad niyang tanong kay George na hindi makapaniwala sa tanong niya. Siyempre, advance siya mag-isip. Hindi siya papasok sa isang negosyong wala siyang kita. Oo, pero nakadeposit pa ang bilyones ng mga bata. Kapag sasapit pa ang 18 kaarawan nila, saka pa yung pwedeng kunin. Wika naman ito. Ay hindi na ba pwedeng baguhin ang time? Baka naman may magagawa ka. Ang tagal naman. Marami na akong plano ngayon. Wika naman niya. Isipin mo yon. 5 years old pa lang ang mga anak niya. 13 years pa ang hihintayin nila. Ay matanda na siya sa time na yon. At 13 years siyang hindi makakatulog sa pag-aantay. Sa tamang panahon na makukuha ng mga bata ang mana ng mga ito. Galing sa matandang si Don Luis. Ma'am, hindi naman po kayo maghihirap. Kumpleto po ang mansyon na titirhan ninyo. May monthly allowance para sa mga bata. Wika naman ito. May negosyo po si Don. At dahil bata pa sina Lino at Luna, at ako bilang kanang kamay ng Don, ang nagre-representa muna. Pero mas magiging powerful po tayo dahil sa mga bata. Dahil anak talaga sila ng Don. Isa pa po, huwag po sana akong kulitin ninyo tungkol sa pera. Dahil may mga tauhan ang Don sa organisasyon na nagre-release ng funds kada buwan para sa anak ninyo. Utos po ito ni Don Luis bago siya nawala.
Sa katunayan nga plano na niyang kunin ang mga bata. Naunahan lang siya. Mahabang sambit nito. Teka, ano nga pa talaga ang negosyo nandun? Totoo bang illegal yun? Kaya nga ayaw kong mapunta sa matandang yun. Dahil takot akong makulong. Takot ako sa kulungan. Hindi ko kaya. Wika naman niya. Malalaman niyo rin po kung ano ang negosyo niya. At iyon na rin po ang susundan yapak ng mga anak ninyo. Sa ayaw at sa gusto niyo po. Wika naman ito. Natigilan naman siya. Bahala na. Basta't maraming pera at buhay doon niya siya. Naalala niya ang kanyang anak at asawa na si Patrick. Papasok na sila sa gitna ng magkabilaang isla. Akala niya ay wala ng isla sa dulo. Pero natulala siya na makita ang islang iyon na may napakalaking mansyon at isang napakalaking building sa likod nito. Yan ang kayamanan ni Don Luis. Bukod sa isa pa niyang negosyo sa kidnapping, hindi alam ng karamihan na siya ang pinuno ng talamak na droga sa bansa. Itong factory ang pinakamalaking shabu laboratory sa Pilipinas. Ito ang nagsusupply sa ibang bansa. At mag-isip ka na ngayon pa lang kung sino sa mga anak mo ang mamamahala sa droga at sa kidnapping syndicate pa. Napalunok naman siya ng laway. Bata pa lamang ang mga anak niya ay ititrain na ang dalawa sa kasamaan. Tiningnan niya ang dalawang bata na mahimbing na natutulog sa speedboat sa tabi ni Isabel. Mukhang anghel at inosente ang mga bata. Ngunit kapag matutunan ng mga ito ang tungkol sa iligal na negosyo ng ama nito, ay iisipin ng mga ito na tama ang ginawa nila hanggang sa paglaki ng mga ito. Napapikit naman siya. Sa ngalan ng walang hanggang salapi ay bahala na. Lalaki ngang mababait at anghel ang mga anak niya, pero walang makain, walang pera at palaging gutom. Ano ang silbi nun, hindi ba? Kumpara dito sa buhay na iniwan ni Don Luis ay makakapag-aral pa ang mga bata at mabibili ng mga ito kung ano ang gusto nila at pati na rin siya ay mahahanay na siya sa mga mayayamang personalidad sa bansa. Mas mayaman pa siya sa mga Del Carmen. Ma'am, sa oras na dalhin mo sila sa mansyon niya, ay huwag kaming magdadalawang isip na patayin ang asawa at anak mo. Dagdag pa ni George. Muli ay napalunok siya ng laway. Ganoon nga ba kadali para sa mga taong ito ang pumatay? Yung mga anak ba niya ay magiging ganito rin sa hinaharap? Oo. Huwag niyo silang idamay. Hindi sila makakapunta rito. Uwi ka naman ni Laila. Pikit mata siyang susunod para sa kaligtasan ng asawa at anak niya. Wow! Ang ganda naman mansyon! Hindi makapaniwala ang sambit niya nang makita ang napakalaking mansyon sa harapan niya. Ma'am, kumain na muna kayo. Dadalhin na po namin muna itong kasama ninyo sa kwarto. Wika ni George na ang tinutukoy ay si Isabel. Sa maid's quarter yan. Personal maid ko lang yang babaeng yan. Nang pumasok siya ay agad niyang nakita ang bumabahang dining table. Puro masasarap na pagkain ng laman. Hindi na siya nakapagpigil pa. Kahit walang hugas ang kamay ay kinamay na niya ang mga pagkain na kalatag sa mesa. Natulala naman ang mga maid at ang dalawa niyang anak sa inasal niya. Ay wala siyang pakialam. Gutom siya at ang tagal na niyang hindi natitikman ang mga putahing pangmayaman.